Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan ang sabi po rito ay Hamster Combat faces massive backlash over unfair airdrop. Naku po, mukhang nagkakaroon ng problema ngayon dito sa airdrop ni Hamster Combat. Kaya yan, mukhang maraming players ang talagang mukhang disappointed at frustrated sa mga nangyari dito. Ang biglaang pagbabago po kasi sa rules at ang disqualification ng maraming players ay nagdulot po ito ng malaking backlash. Ang calls for re-evaluation at transparency ay mukhang makatwiran. Kung ang Hamster Combat ay magpapatupad ng kanilang transparent review system, ay maaaring makatulong ito na maibalik ang tiwala ng community. Mahalaga rin na ang Hamster team ay humarap at magbigay linaw sa mga issues na ito para ma-address ang mga concern ng mga players. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ang Hamster Combat ay isang kilalang play-to-earn or P2E na gaming platform. At ito po ay kasalukuyang nasa gitna ng isang bagyo habang ang mga users ay nagpapahayag ng tumitinding frustration at galit tungkol sa mga recent disqualifications mula sa site's highly anticipated Season 1 na airdrop. Kaya ang backlash ay nagmumula sa kung ano ang nakikita ng maraming gamers bilang unfair criteria na nag-iwan sa malaking bahagi ng community kung saan ay feeling po silang misled at disappointed. Sa mga nakarang panahon ay ini-announce ng Hamster Combat na ang first season ng in-game rewards nito ay matatapos po sa September 20, 2024 bago ang highly anticipated na Hamster Token launch at airdrop sa susunod na linggo. Yan, the outrage, the unjust disqualifications and broken promises. Ayan, ang galit ay nakatuon po sa biglaan at hindi inaasahang disqualification ng humigit kumulang 63% ng mga players mula sa Season 1 airdrop. Di umano dahil sa kanilang koleksyon ng in-game keys. Maraming players ang dating pinaniwala na ang mga keys na ito ay hindi essential para sa airdrop eligibility. Gayunpaman ay habang papalapit ang airdrop, naging malinaw na ang key collection ay crucial para sa pagtanggap ng rewards na nagresulta sa maraming players na ma-disqualify. Maraming players ang nakikita ang mga pagbabagong ito bilang betrayal, lalo na ang mga naglaan ng buwan para buuin ang kanilang point per hour or PPH. Ang point per hour ay isang metric na binigyang diin ng Hamster Combat bilang susi sa airdrop eligibility. Ang huling minutong pagdagdag ng key collection bilang deciding factor ay nag-iwan sa mga players na feeling na nasayang ang kanilang efforts. Ayan, community reactions, false badge of cheating and wasted time. Kaya yan, ang false badge of cheating. Isang malaking issue ay ang maraming players ay nag-label bilang cheaters. Yan, na-label po sila bilang mga cheaters base lamang sa kanilang key collections. Ayan, sa madaling salita ay tinuring po silang mga cheaters dahil lamang sa kanilang key collections na hawak. Media influencers, ang ayan, may mga media influencers ang nagsasabi na maraming players ang nag-ipon ng kaunting bilang ng kanilang keys. Kadalasan ay 100 hanggang 200 lamang ay maging sila ay na-disqualify. Ayan. Sa kabilang banda, ang mga nag-exploit ng system gamit ang key generators at multiple accounts ay nananatiling illegible. Ito ay nagdulot ng feelings of injustice sa community kung saan ay maraming players ang unfairly branded bilang cheaters sa kabila ng kanilang honest efforts. Kaya yan, wasted time and effort. Isa pang malaking reklamo ay ang mga players ay nag-invest ng oras at effort sa laro para lamang ma-qualify sa isang requirement na una nilang sinabi na irrelevant.
Kaya yan po yung actual na tweet dito ni Crypto with Khan. Yan. Ngayon ay Crypto with Kwan. Yan, siya po yung nagsabi na maraming players ang gumugol ng buwan sa pag-grind para lamang pataasin ang kanilang PPH. Ayan, ngunit para lamang malaman na ang kanilang trabaho ay napunta sa wala. Kaya ang biglaang pagbabago ng focus mula sa PPH patungo sa key collection ay particular na nakakadismaya. Kung saan ang mga users ay feeling po talaga nila na ang kanilang dedikasyon ay hindi binigyan ng kahalagahan. Kaya worst allocation in history. Pagkatapos po ng 3 buwan ng paghihintay, ang mga players ay nakatanggap ng napaka-konteng tokens sa kanilang wallet sa ibabaw nito. Kaya maaari lamang nilang i-claim ang isang bahagi nito. Karamihan ay naka-lock up kung saan ay ma-unlock sa mga yan, na mag-unlock sa mga bahagi nito. Kaya ayan, nakakalungkot po talaga. September 26. Ayan po. Kaya ayan, ang Hamster Combat ay airdrop ay ito po ay nagdulot ng maraming galit sa mga users. Dahil pagkatapos po ng mahabang paghihintay, hindi po nila inaasahan ang vested tokens. Dahil dito tinatawag ito ng mga users na one of the worst airdrops in crypto. Kaya yan, should players uninstall? Ang frustration sa mga players ay umabot po sa punto na ang ilan ay nag-iisip kung dapat pa bang suportahan ang Hamster Combat. Ang sense of betrayal ay nagdulot ng rift sa pagitan ng platform at ng community nito, na ang ilang users ay nag-iisip na i-uninstall ang laro ng tuluyan. Ang kakayahan ng platform na maibalik ang tiwala ay ang tiwala ng mga players nito ay nananatiling hindi tiyak, habang marami ang naghahanap ng reassurance na ang kanilang loyalty ay makikilala at gagantimpalaan. Yan, calls for action, re-evaluation and transparency. At ayan, in response to the backlash, sabi rito ay hinihikayat ng community ang Hamster Combat na magpatupad ng re-evaluation process para sa mga disqualified accounts. Naniniwala ang mga players na dapat magpakilala ng transparent review system na magbibigay daan sa disqualified users na mag-apila at posibleng mabawi ang kanilang eligibility para sa airdrop. Dahil sa dissatisfaction ng mga players, kailangan ng Hamster team na humarap at magbigay ng address or maglabas ng kanilang pahayag para sa community at linawin ang kanilang mga doubts tungkol sa token launch na ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.